Alam ng binata na walang halaga ang batong nasa harapan niya, pero hinayaan pa rin niya ang babaeng CEO na lumahok sa subasta sa halagang 5 milyon para lang mahulog sa patibong ang mayamang binata. Ngunit para ipakita ang kanyang kakaibang pananaw, sumigaw ang mayamang binata ng 10 milyon at humiling ng paliwanag agad. Mukhang ang sinabi ko kanina. Ikaw ang bumili ng basurang bato sa banyo ah. Utusan niya ang emperador. Akala mo ba hindi ko alam yon? Atin na pong ilabas ang huling piraso ng batong hiyas. Simulang halaga, 5 milyon. Kamahalan, hari ng jade ito ah. May lakas ng loob ka bang sumugal? Kung ganun, hindi na kami magpapakumbaba pa. Kaya ganito kakumpiyansa ang binata, dahil kahapon lang, nag-deliver lang siya ng pagkain sa bahay ng isang magandang babae, nang hindi sinasadyang matapilok siya at matambo malapit sa saksakan. Dahil sa malakas na kuryente, nawalan siya ng malay. Paggising niya, natuklasan niyang nakakakita na siya sa kabila ng mga bagay. Pero bago pa niya lubusang mapagmasdan ang nasa harapan niya, hinimatay ako ng isang magandang babae dahil napagkamalan akong manyok. Pagkagising ko, naulit ang nangyari kanina. Nasalo ko naman ang paparating na suntok. Doon ko lang napagtanto, na kaya ko nang makita ang mangyayari sa hinaharap. Akala ng babae, nasira ang ulo ko dahil sa pagkakahulog sa bahay nila. Agad niya akong binigyan ng 100,000 para magpatingin sa ospital. Tuwang-tuwa siya nang makitang may makukuha pa siyang pera. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng masama dahil nahulaan niyang malulunod ang babae. Pagkatapos ay, sinabi niya sa babae ang nakita niya, magsuswimming ka ba mamaya? Huwag na huwag kang pupunta, kundi, mangangalay ang binti mo at malulunod ka. Anong pinagsasabi mo? Si Mr. Siya ay dating swimming champion sa Germany. Paano siya malulunod? Kahit hindi ka naniniwala sa akin, maghanap ka ng magaling lumangoy para magbantay. Wala namang mawawala kung mag-iingat. Kung sa tingin mo ay kulang ang bayad, sabihin mo lang. Hindi mo kailangang sabihin ang mga nakakatakot na kasinungalingan na yan. Naririnig mo ba? Hindi maniniwala si Boss Siya sa mga sinasabi mo. Umalis ka na nga. Kung ganoon, isinusumpa kong patay na ako. Maniwala ka man o hindi, sisingilin kita. Pagkatapos nito, nag-resign ang binata sa pagiging delivery rider. At sinama ang nobya niya sa Lotto Outlet. Gusto kong gamitin ito para magsulat ng panimulang puhunan para sa akin. 5 sa pinakamura. Aray ko. Ang kaunting perang ito ay para bang ginawa mong 100,000. Hay, para kumita ng kaunting perang ito, kailangan mong mag-deliver ng maraming pagkain. Payo ko sa'yo. Magtipid ka. Ako na ang magbabayad. Sige, 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 ikaw na ang bahala, ikaw na ang pumili, 1 milyon. 1 milyon won. Paano nangyari yun? Paanong posible? Sige, Chenlu, ituloy mo. Nanalo ng 3,000. Nanalo na naman ako ng 3,000. Nanalo ulit ako ng 1 milyon. Lahat panalo, 5 milyon lahat. Nang makita ng mga tao ang sunod-sunod na panalo ng binata, hindi na napigilan ng mga nakikiusyoso. Napakiusapan ng binata na hulaan ang resulta ng World Cup. Ngunit mayabang nasabi ng may-ari ng loto, mas mabuting magtanong pa sila sa isang asong kalye. Nagalit agad ang binata nang marinig iyon. Agad niyang sinabi na hindi lang niya kayang hulaan ang iskor, kundi pati na rin ang magiging kampyon. Dahil sa kayabangan ng binata, hinamon siya agad ng may-ari na magpustahan. Sinabi niya na kung tama ang hula ng binata, doble ang premyong ibibigay niya rito. Pero kung mali, mapupunta sa kanya ang lahat ng premyo. Kumusta ako sa inyo? Huwag kayong mag-alala, Kuya Shu. Talunin natin sila ng kumbinsido ngayong araw. Ang larong ito ay dapat matapos ng 11:00. Ang iskor ay dapat Liu Biki. China team. Talo, di ba? Ano hahahaha anong tinatawanan mo? Binata, may alam ka ba sa football? 0. 7 dapat mong malaman na ang pinakamataas na score sa football ay 6 na goal lang. Oo nga, binata, nanood ako ng laro ng pambansang koponan ng matatanda. Pero ang football ay hindi basketball. Kahit nalagyan mo ng 11 baboy doon, hindi naman naabot sa 0. 7 ang score, lalo na't ang kalaban ay Japan. Kanina akala ko, mahusay kang manghula. Ngayon, sa tingin ko, swerte ka lang kanina. Parang may punto sila. Huwag na kaya tayong tumaya, kung matatalo tayo, mawawala ang 500 milyon natin. Hindi rin naman ako masyadong naniniwala, pero hindi ako maaaring magkamali, maging ang oras ng pagtatapos ng laro. Walang mali kahit 1 segundo. Aba, ikaw na bata ka. Ang tiwala mo pa rin sa'yo hanggang ngayon. Talaga bang iniisip mo na ang swerte mo ay magpapatuloy? May 2 minuto pa.
Sasabihin ko sa iyo, sa oras na iyon, agad kong bubuksan ang TV para manood ng laro. Tignan natin kung paano ka mamamatay. Imposible na ulit siyang matalo ng 0-7. Kuya Shu, anong gagawin natin? Medyo kinakabahan ako. Ano ang ikakakaba mo? Ako si Kuya Shu mo, parang manghuhula. Malapit ng mag-alas 11, kapag oras na. Tayong dalawa ay mananalo sa pastahan at kikita ng malaki. Tama, Cheng Noo, huwag kang kabahan. Magtiwala ka kay Kuya Shu. Ang hula ni Kuya Shu ay siguradong tama. May 5 segundo na lang, alas 11 na. Bilisan mo, buksan mo ang TV para makita natin ang resulta ng laro. Ano? Grabe, grabe. 0-7. Talagang 0-7. Nanalo si Kuya 7. Nanalo siya. Ang galing niya. Paano nangyari yun? Samantala, gaya ng inaasahan, ang magandang babae, may nangyaring aksidente habang lumalangoy siya. Bigla siyang natumba sa swimming pool dahil kumalikat ang binti niya. Pero mabuti na lang at nakinig siya sa binata. Pinabantayan niya ang kanyang assistant sa tabi niya. Kaya hindi nauwi sa trahedya ang lahat. Doon niya lang napagtanto na hindi basta-basta ang binata. Kaya hinanap niya ang binata, at inimbita niya itong sumama sa kanya sa isang auction. Napansin ng binata, na may isang batong hiyas sa subasta na napakahalaga. Ngunit walang nakakita sa halaga nito kaya't hindi pinansin. Kaya agad siyang pumayag. Maligayang pagdating sa aming lugar ng subastahan ng mga batong hiyas. Magsiupo po kayo. Una ay ang aming unang batong hiyas. Simulang turingan ay 100,000. Pupunta ako, ang ganda nito. 200,000. 500,000. Boss Sia, bakit ka nagbibid? Isa lang yang pangit at basag na bato. Basag na bato? Bakit ganoon ang reaksyon mo kanina? Ako. Nagkamali lang ako ng tingin. Sa susunod, itaas mo lang ang karatula kapag sinabi ko. Sige na nga, HMP. Binabati kita, kamahalan, sa pagkapanalo ng batong hiyas. Nagustuhan mo ba yan, Mr. Sia? Ibibigay ko sa iyo mamaya pagkatapos nito. Huwag mo na akong abalahin. Sunod naman ay ang pangalawa nating batong hiyas. Ang starting bid ay 1,000,000. Pwede na ito. Kikita tayo ng 100 o 200,000, 110,000, 120,000, 150,000, 250,000. Huwag mo na akong kalabanin. Hindi mo ako matatalo. Huwag na. Kapag mas mataas pa, hindi na sulit ang bato. Maayos pa naman ang nasa likod. 2.5 million. Unang tawag. 2.5 million. Pangalawang tawag, 2.5 million. Pangatlong tawag, nabenta. Binabati kita kamahalan. 2.5 milyong yuan ang balik puhunan. 3 milyon. Binabati kita. Susunod, iharap natin ang ating pangatlong batong hiyas. Simulang presyo, 3 milyon. Ang batong ito. Napakasama ng bato. Tinaasan ni Boss Sia ang presyo. 500 milyon. Ano ang gagawin ng mahal na hari? Lumuhad na siya kaya hindi na siya maglalakas loob na kunan ito. Iba ito sa ipinagyayabang mo kanina, na mayaman ka at makapangyarihan. Nako, kung wala ka talagang pera, huwag ka nang basta mangako na magbibigay ka ng regalo. Tingnan natin kung kaya mong magbigay ng 10 milyon. Ipaliwanag mo ngayon din. Mukhang ikaw pala yung nakabili ng basurang bato sa banyo. Uutusan nila ang emperador. Akala mo ba hindi ko alam? At ngayon, ang pinakahuling batong hiyas. Simulang turingan, 5 milyon. Kamahalan, ito'y isang napakahalagang jade. Kung kaya mo, tapatan mo. Kung matapang ka, turingan mo. Aba, hindi na kami magpapaumanhin. 6 na milyon, pulubi. Kaya mo bang tapatan? Boss Sia, ano man ang ituring niya, dagdagan mo ng 10,000. 6.01 milyon, 7 milyon 7.01 milyon, naku, ginagamit nila ang taktika ng panghahamon, kamahalan. Gusto nilang taasan ang presyo, para tayo ang mahirapan sa bato. Nalinlang na nila tayo minsan. Hindi na tayo pwedeng magpaloko ulit, malamang wala ring kwenta ang laman ng batong ito. Hayaan mo silang manghula, tingnan natin kung paano pa siya magpapayabang. Wang Xiao, 701 na. Sisibayan mo ba o hindi? Marami akong pera. Pero hindi ako tanga.
Ang pagbili ng basag na bato ng 700 milyon. Ibibigay ko na sa iyo. Maghintay lang kayo at makikita ko kung paano kayo iiyak. Siya Cheniyo, isa kang presidente. Sayang ang 700 milyon. Huli na ang pagsisisi, hindi lang 700 milyon. Kahit 7 bilyon pa, masaya ako. Nagtitiwala ako sa mga tao ko. Kaya huwag na kayong mag-alala. Mamaya, pagkabukas nito, masisilaw kayo. Sige, tingnan natin kung sulit ba ang halaga ng batong ito. Delivery boy, hindi ba't sigurado kang maganda ang kalidad ng batong ito? Taya tayo. Paano? Kung pagkabukas ng batong ito ay hindi sulit ang halaga, talo ka. Gawin mong girlfriend ko si Sia Tianyu. Lumuhad ka at linisin mo ang sapatos ko. Bakit niya ako susundin para takutin siya? Hindi ko siya ituturing na parang baboy. Mukhang sa wakas ay nakahanap ka na ng mapaglalaroan. Ayaw mong mawala ang puno ng pera mo. Paano kung manalo ako? Kung manalo ka. Kung gayon, aalis na ako sa Yucheng County. Hindi na ako muling sasali sa subasta. Sige, pumapayag ako. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa iyo. May isa pa akong kondisyon. Gusto kong hindi ka nalalapit kay Wang Shu. Huwag kang mag-alala, gagawin kong mawala ka. Sige, magpaliwanag ka. Ipapaliwanag ko na ngayon.